Utay-utay ko na ulit na pinapublic. Makikita, mapapanood nyo na muli yung mga vlog na yun. Hindi ko in-erase yung mga vlog na yun. Renovate ko lang. Ang dahilan para yung mga bago ko ngayong vlog makita. Kaya renovate ko ng ilang buwan yung mga vlog na yun. Pero wala akong balak na i-erase talaga yun. Marami yung matutulungan ng mga vlog na yun. Dati, ang totoo, hindi ko iniisip yung kumita ako sa vlog. Kaya ako ginagawa. Ang nasa isip ko lang nun, gumaling ako sa sakit. At the same time, makatulong ako sa iba. Yeah. May time na dapat ay mag-relax, ipahinga ang kawang lupa na nanghihina sa lahat sa realidad na buhay. Dito sa teratse ng reality house, sa reality camp pang Arabella Garden. Ang pahinga na gusto ko, talagang enjoy ako parate at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang kamsite para kaimatikan at babalikan ko Arabella Garden sa Philippine reality. Yeah, yeah, yeah. Arabella Garden sa Philippine reality. Yeah, yeah, yeah. Arabella Garden sa Philippine reality. Dagat may mga bay, mag-relax, ipahingang kung ulo pa na nanghihina sa lahat sa realidad na buhay. Dito sa terase ng reality house, sa reality camp ang Arabella Garden. Ang pahinga na gusto ko, talagang enjoy ako parate. Good evening mga kaibigan. Isang malamig na gabi.
Nagre-relax lang ako dito. Trip ko lang ditong magmuni-muni sa terrace. Kahit malamok, kaya todo jacket ako eh. Tapos nag-medyas ako. Yun ang problema namin dito sa bahay. Kapag lumabas ng bahay, maganda nga siya, verde ang paligid. May mga halaman, may mga puno. Maganda ang view kasi may mga maliliwanag na kung saan ang gagaling sa mga malalayong bahay. Hindi naman kasing ano dito na magkakalapit yung bahay. At saka yung mga compound dito, malalaki. Ito sa amin, yung pinaka-compound namin, kalahating hektarya ito mahigit. Almost 1 hectares tong compound namin. Kaya walang tanim to. Puro ano lang, halaman. Hindi, ibig sabihin kung tanim, hindi palayan. Kasi lugar namin palayanan. Hindi siya palayan. Ang palayan, ando sa kabila. Yung compound lang, may mga puno, mga namumunga, namumulaklak, ilang gulay, panghayop-hayupan, ganun. Tapos ilang bahay. Susunod sa amin, doon sa kabila ng kalsada, meron doon, yung mag-anakan namin. Susunod, malalayo na. Natatanaw ko, dito kasi, yun dito, sport na to, ito to, madaming ilaw. Ano siya, resort siya, private pool. Dito kasi sa likod namin dito, tanaw ang Mount Halcon. Pag dun sa kanila, nakaharap sila. Kaso nga lang, ang problema namin dito, madami nga kami puno sa paligid. Natatakloban yung Mount Halcon. Pumunta ka doon sa may palaya namin yun, wala na mga puno doon. Dito sa likod, doon mo makikita yung Mount Halcon. Yung Puerto Galera, kita dito yung, yung windmill. Malayo sa amin, 2 bayan ang pagitan, pero dahil nasa taas ng bundok kita. Ganito katahimik dito sa lugar namin kapag kagabi. Pailan-ilang isang dadaan, motor, o anumang sasakyan, pero mabibilang mo sa magdamag. Siguro, kadalasan mga 1 o 2, 3. Hindi lalampas ng 10 hanggang mag-umaga. Sa araw, marami din naman dumadaan. Pero pag gabi, wala nang gasino. Tulad ng motor na dumadaan ngayon. Sino ba namang di mawiwili sa ganitong uri ng lugar? Malamig. Tapos, masarap yung simoy ng hangin. Maganda ang view, lalo sa araw, sa umaga. Sisikat ang araw dito. Kitang-kita natin kapag sumisikat ang araw. Sa gabi naman, madilim ang paligid, tapos may mga ilaw na makikita ka. Tapos, yung paligid mo mismo sa maberde. Daming halaman. Pinakamagandang site na oras, yung oras dito sa site na to, yung araw. Kasi malamig din siya, sumisikat. Makikita mo yung pagsikat ng araw, yung pag-akit ng araw sa itaas. Yung bukang liwayway, yung tinatawag natin bukang liwayway. Masarap ang magmuni-muni. Isipin mo yung mga mangyayari sa buhay mo. Isipin mo yung mga mag-build ka ng pangarap. O kung paano mo itutuloy yung pangarap mo. O kung ano pa yung mga natitira mo pang pangarap.
parang ako, isa sa ginawa kong background music ng vlog ko, yung yung kung ano yung pangarap ko pa. Yung, ito, kasama ito sa pangarap ko, yung magkaroon ako ng ganitong pahingahan. Yung binubuo ko ngayon na garden, grabe, ang daming lamok ko. Daming lamok. Yung binubuo ko ngayong garden, kasama yan sa pangarap. Yung magkaroon ng mga apo na makikipaglaro sa atin. Yung mamimitas ng bunga ng mga halaman na tinanim natin. Yung pag-uulam ng mga halaman na ating din pinaghirapan. Yung mga karne na tayo mismo yung nag-alaga ng hayop na pang-ulam. Yun yung simpleng pangarap. Gusto kong maabot. Uminom ng tsa, natulad nito. Napakasimple, di ba? Kaya kape, tsokolate na ikaw mismo yun nagtanim. Yung tsa, madami dito makukuha na ginagawa ko din naman, juice, na ako mismo yung nagtanim. Yung mga yung mga pangarap na ginagawa ko na rin, nagagawa ko na rin, pero siyempre may kulang. Yung mangangaral ka, kasi tama yung may napakinggan ako na isang kasabihan na kaya daw ang mga lolo at lola sobra yung pagmamahal sa kanyang mga apo, dahil yung pagmamahal na ibinibigay nila sa kanilang mga apo, yun ang dapat na pagmamahal na ibibigay nila sa kanilang mga anak, pero hindi nila halos nagawa kasi dahil busy sila sa mga trabaho na para sa kanilang mga anak, para mapag-aral. Yun yung dahilan kaya pala mahal naman yung mga apo. Habang tumatanda, napapatutuhanan ko. Dami lamok ko. Guys, kung nakikita niyo sa vlog ito. Grabe, oh. Kaya minsan masarap ang mag-vlog ng araw. Sige. Kwentuhan tayo sa loob. Pasok muna tayo sa loob. Doon tayo magtapos ng kwentuhan. Lumalapit na yung lamok. Yan guys. Hindi na tayo sa loob ng bahay. Sunod na vlog natin doon tayo ulit sa labas. Pero araw na. Wala naman akong pasok bukas. Sa isang araw. Tsaka sa Lunes. Pagbatin na natin yung jacket. Nandito tayo sa loob. May init na dito. Hindi kasi dun. Sarado kasi dito mga bintana. Kamigjas kasi ako dun. Kasi, malamok nga. Iniwasan natin ang kagat ng lamok sa paa.
Iba yung kate. Yun nga. Kung bakit mahal ng mga lolo't lola yung mga apo. Ang sobrang sabi nga natin kalimitan, yung mga apo exposed doon sa lolo't lola. Pero talagang nadodoble yung pagmamahal. Humihigit. Hindi hamak na higit yung pagmamahal ng sa mga apo kaysa sa mga anak. Naano ko din yan. Habang tumatagal, nakikita ko din. Kasi kahit ako, pangarap kong mahalin ng lubos yung mga apo. Kasi yung gusto kong gawin ko sa mga anak ko, kulang talaga yung time. Kaya pangarap ko na rin lang na sana mahaba pa rin yung buhay ko sa kabila ng maraming mga nararamdamang kakaiba sa katawan habang tumatanda. Yun nga pala mga kaibigan, yung mga dati ko ng followers na ang pinapanood yung mga vlog ko, mga content ko ay about sa sakit. Trinebate ko kasi yung yung mga vlog na yon. Pero ngayon, utay-utay ko na ulit na pinapublic. Makikita, mapapanood yun na muli yung mga vlog na yun. Hindi ko in-erase yung mga vlog na yun. Trinebate ko lang. Ang dahilan para yung mga bago ko ngayong vlog makita. Kaya renavigate ko ng ilang buwan yung mga vlog na yun. Pero wala akong balak na i-erase talaga yun. Marami yung matutulungan ng mga vlog na yun.